Mula pagkabata, palaging napapaligiran si Abby ng mga hayop. Hindi man sila mayaman, ang kanilang tahanan ay tila isang paraiso para sa mga aso't pusa na kinupkop nila sa paglipas ng panahon. Sa simpleng bakuran ng kanilang bahay, madalas makita si Abby na naglalambing sa kanyang mga alagang pusa habang abala ang kanyang ina sa pagtatanim ng gulay at ang kanyang ama sa pagtuturo ng biology sa lokal na paaralan. Isang maulang hapon, may narinig si Abby na mahinang iyak sa malapit na kanal. Tumigil siya sa paglalaro at tumingin sa direksyon ng tunog. Sa ilalim ng isang basurahan, natagpuan niya ang isang basang kuting na halos hindi na makagalaw. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya papunta sa kanal kahit basa na ang kanyang tsinelas. Niligtas niya ang kuting at isinilong ito sa kanyang payong. Agad niya itong dinala sa bahay, binalot sa lumang tuwalya at pinainitan sa harap ng kalan. "Abby, saan mo na naman nakuha yan?" tanong ng kanyang ina habang natatawang pinapanood ang anak na abalang-abala sa pagpapakain ng kuting gamit ang bote ng gatas. "May nakita po akong kuting sa kanal, ma. Kawawa naman, ang lamig-lamig na. Tapos basa pa." Sagot niya, na tila iniintindi ng kuting ang bawat salita. Hindi bago para sa kanyang mga magulang ang ganitong eksena. Madalas nilang marinig si Abby na kinakausap ang mga hayop na parang tao. "Kumain ka na, ha? Huwag kang mag-aalala, ligtas ka na dito." Sasabihin niya sa mga ito habang hinahaplos ang balahibo. Sa bawat pag-aalaga niya, lalo nilang nakikita kung gaano kalambot ang puso ng kanilang anak para sa mga hayop. Ngunit hindi laging masaya ang mga pagkakataon. Isang araw, habang pauwi si Abby mula sa tindahan, nakita niya ang kapitbahay nilang si Mang Ruben na pinapalo ang aso nito gamit ang pamalo. Tumahol ng tumahol ang aso, ngunit hindi ito pinansin ni Mang Ruben. Hindi napigilan ni Abby ang kanyang sarili. Tumakbo siya at sumigaw, "Mang Ruben, tama na po. Nasasaktan na siya." Nagulat ang matanda at tumigil sandali. "Ano bang pakialam mo? Aso ko ito." Sagot nito, ngunit ramdam ang bahagyang hiya. "Hindi po ibig sabihin na aso sila. Wala na silang nararamdaman. May puso rin sila," sabi ni Abby na halos maluha habang yakap ang aso. Mula noon, naging mas maingat si Mang Ruben sa pagtrato sa kanyang alaga dahil alam niyang may nagbabantay. Sa araw-araw na pakikisalamuha ni Abby sa mga hayop, napansin ng kanyang ina na tila ayaw na nitong kumain ng karne. "Abby, bakit hindi mo kinakain ang ulam mo? Masarap ang adobo na yan," sabi ng kanyang ina habang naghahain ng hapunan. "Nandidiri po ako, ma. Iniisip ko po kasi yung mga hayop na pinatay para makain natin. Parang hindi ko po kaya." Sagot niya ng mahina ngunit may determinasyon. Bagamat nag-aalala ang kanyang ina na baka hindi sapat ang nutrisyon nito, iginalang nila ang desisyon ng kanilang anak. Sa halip, sinimulan nilang maghanda ng mga pagkaing gulay para sa kanya. Habang lumalaki si Abby, lalong tumitibay ang kanyang pagmamahal sa mga hayop. Para sa kanya, ang bawat nilalang, maliit man o malaki, ay may karapatang mabuhay ng malaya at may pagmamahal. Hindi niya alintana ang hirap at sakripisyo, basta't mailigtas at maalagaan niya ang mga ito. Sa paglipas ng mga taon, lumaki si Abby na mas lalong nahuhumaling sa pag-aalaga ng mga hayop. Halos bawat sulok ng kanilang tahanan ay may palatandaan ng kanyang pagmamahal. Mga kuting na natutulog sa ilalim ng mesa. Isang lumang kulungan ng ibon na ginagamit niyang shelter para sa mga napulot na maya. At ilang mga manok na malayang nakakapaglakad sa kanilang bakuran. Ngunit habang natutuwa ang kanyang mga magulang sa pagiging maalaga ni Abby, unti-unti na rin silang nag-aalala. Isang umaga, habang naglilinis ng bahay ang kanyang ina, nakita nito si Abby na natutulog sa kama kasama ang dalawang manok. Napailing si Aling Rosa, ang kanyang ina,
at agad na nilapitan ang anak. Abby, ilang beses ko nang sinabi sa iyo na huwag mong pinapapasok ang mga manok sa loob ng kwarto. Tingnan mo, may mga balahibo sa unan mo. Saway ng kanyang ina habang pinapalayas ang mga manok palabas. Pero ma, malamig po sa labas kagabi. Kawawa naman po sila kung wala silang matutuluyan. Paliwanag ni Abby na tila nasaktan sa nakita niyang ginawang paglayo sa kanyang mga alaga. Anak, hindi pwede na lagi mo silang inuuna. Paano kung magkasakit ka dahil sa kanila? May hangganan ng lahat, giit ng kanyang ina. Ngunit kahit anong gawin ni Aling Rosa, tila hindi na kayang paghiwalayin ni Abby ang sarili niya sa kanyang mga alaga. Bukod sa mga alaga, napansin din ng kanyang ama, si Mang Ernesto, na nawawalan ng oras si Abby para sa ibang bagay, lalo na sa pakikisalamuha sa kanyang mga kaibigan. Habang pinagmamasdan niya si Abby mula sa bintana, nakita niyang mag-isa itong naglalaro sa bakuran kasama ang mga pusa at aso. Rosa, sabi ni Mang Ernesto, isang gabi habang sila'y naghahapunan. Napapansin mo ba na wala nang ibang kinakausap si Abby bukod sa mga hayop niya? Hindi niya na nilalapitan ang mga kaibigan niya sa eskwela. Sumagot si Aling Rosa. Oo nga, nag-aalala na rin ako. Mukhang mas komportable siyang kasama ang mga alaga niya kaysa sa ibang tao. Hindi pwedeng ganito. Kailangan niya ng tamang gabay para hindi siya mapag-iwanan. Sabi ni Mang Ernesto na bakas ang pag-aalala sa boses. Isang gabi, napansin nilang hindi kumain ng adobong manok si Abby. Nakaupo ito sa hapagkainan, ngunit tanging gulay lang ang kinakain. Sinubukan siyang kausapin ng kanyang ama. Abby, bakit hindi mo kinakain ng manok? Sobrang lambot ng pagkakaluto ni mama mo, tanong ni Mang Ernesto. Mahal ko po ang mga hayop, Papa. Hindi ko po kayang kainin ang karne nila. Parang iniisip ko kung gaano sila nasaktan para lang maihanda sa mesa. Sagot ni Abby nang may lungkot sa boses. Nagkatinginan sina Mang Ernesto at Aling Rosa. Alam nilang malakas ang prinsipyo ng kanilang anak, ngunit nais din nilang masiguro na malusog ito. Sinubukan ng kanyang mga magulang na limitahan ang dami ng alagang hayop ni Abby. Anak, siguro naman sapat na ang 5 aso at 3 pusa. Hindi mo na kayang alagaan pa ang higit doon, sabi ng kanyang ina habang nag-aayos ng listahan ng mga gastusin sa bahay. Pero ma, paano po yung iba? Kung hindi ko sila kukup-kupin, saan po sila pupunta? Tanong ni Abby na tila nagmamakaawa. May hangganan din ang kaya nating alagaan, Abby. Gusto lang namin na maging balanse ang buhay mo. Dagdag ng kanyang ama. Bagamat nahihirapan ang kanyang mga magulang, natutunan nilang suportahan ang pagmamahal ni Abby sa mga hayop. Anak, mahal ka namin. Susuportahan namin ang hilig mo, pero kailangan may limitasyon. Ang mahalaga, hindi ka napapabayaan at natututukan mo pa rin ang ibang aspeto ng buhay mo. Sabi ni Mang Ernesto, isang gabi habang kausap ang anak. Opo, Papa. Pangako, aalagaan ko rin ang sarili ko. Sagot ni Abby habang niyayakap ang kanyang ama. Sa kabila ng kanilang mga pag-aalala, unti-unting natutunan ng kanyang mga magulang na tanggapin ang pagiging iba ni Abby. Alam nilang hindi ito karaniwan, ngunit ang malasakit at pagmamahal nito sa mga hayop ay nagbibigay din ng liwanag sa kanilang tahanan. Habang lumalaki si Abby, mas lalong naging malapit ang kanyang puso sa mga hayop. Ngunit ang pagiging iba niya mula sa ibang bata ay naging dahilan ng mga hindi magagandang karanasan. Sa eskwela, kitang-kita kung paano siya naiiba sa kanyang mga kaklase. Habang ang iba ay masaya sa paglaro ng tagu-taguan o habulan, si Abby ay abala sa pagdadala ng pagkain para sa mga asong kalye sa paligid ng paaralan. Minsan, napansin ng ilang kaklase ni Abby ang dala niyang maliit na lalagyan ng pagkain. Sa halip na baon para sa sarili, ito'y puno ng tira-tirang kanin at buto. Abby, para saan niyang dala mo? Tanong ng isang batang lalaki habang tumatawa ang kanyang mga kasama.
Para po sa mga aso sa labas ng gate. Simpleng sagot ni Abby habang iniingatan ang hawak na lalagyan. Hindi niya namalayang tinawanan siya ng mga bata. Asong kalye ang pinapakain niya. Ang weird mo talaga, Abby. Sabi ng isa. Ang dumi-dumi ng mga yon, baka may rabies pa. Dagdag ng isa pa habang nagtatawanan. Tinawag pa siyang crazy animal girl ng isang grupo ng bata habang naglalaro ang mga ito sa playground. Hoy, crazy animal girl, gusto mo sumali sa laro namin? Hindi, wag na pala. Baka kasama mo pa yung mga pusa mo. Biro ng isang bata habang pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaibigan. Napalunok si Abby at tumalikod na lamang. Sanay na siya sa mga ganoong biro, ngunit hindi pa rin ito masakit sa damdamin niya. Isang araw, habang recess, nagdala ang isa niyang kaklase ng pekeng laruan ng karne na gawa sa plastik. Habang kumakain si Abby ng kanyang gulay, inilagay ito ng mga kaklase niya sa plato niya. Abby, gusto mo ng karne? Sabi ng isang batang babae habang pinipigilang matawa. Nang makita ni Abby ang plastik na laruan, agad itong napansin. Alam ko pong hindi ito totoo, sagot niya. Ngunit naririnig niya pa rin ang tawanan ng mga bata sa paligid. Nandidiri siya sa karne. Aba, talagang baliw na animal lover, sabi ng isa pa, na lalong nagpatawa sa kanilang grupo. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Abby, ngunit bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Kahit sa labas ng eskwela, hindi siya nakaligtas sa ganitong trato. Isang hapon, pumunta si Abby sa parke upang magpahangin. Habang nakaupo siya sa tabi ng isang aso na nagpapahinga, dumaan ang ilang mga batang kakilala niya sa eskwela. Abby, ano na naman ginagawa mo dyan? Nakikipag-usap ka ba sa aso? Tanong ng isa. Imbes na sumagot, hinaplos ni Abby ang aso at ngumiti. Mas gusto ko pong kasama ang mga hayop kaysa sa mga taong mapanghusga, sabi niya sa isang mahinahong boses. Ngunit narinig niya pa rin ang pagbulong-bulong ng mga bata habang papalayo ang mga ito. Sa mga pagkakataong iyon, mas pinili ni Abby ang manahimik. Sa halip na magalit o makipagtalo, iniintindi na lamang niya na hindi siya maintindihan ng iba. Ang aso sa tabi niya, ang nagsilbing tahimik na kaibigan na tila nagbibigay sa kanya ng lakas sa kabila ng pangungutya ng kanyang kapwa. Para kay Abby, ang pagmamahal sa mga hayop ay sapat na upang mapunan ang puwang na iniwan ng ibang tao sa kanyang buhay. Isang gabi, habang kumakain ang pamilya ni Abby, binitiwan ng kanyang ama ang balitang magbabago ang kanilang buhay pansamantala. May mahalaga akong sasabihin, sabi ni Mang Ernesto habang maingat na inilalapag ang kanyang baso. Tumigil sa pagkain si Abby at ang kanyang ina at nakatingin sa kanya. May proyekto akong kailangan kong gawin sa India. Isa itong napakahalagang pag-aaral tungkol sa mga medicinal plants at kinakailangan tayong manirahan doon ng ilang taon. Napanganga si Abby sa narinig. Sa India, Papa? Gaano katagal? Tanong niya. Kitang-kita ang gulat at lungkot sa kanyang muka. 2 taon, sagot ng kanyang ama. Alam kong malaki itong pagbabago para sa atin, pero magandang oportunidad ito para sa akin at sa pamilya natin. Habang pinag-uusapan nila ang paglilipat, isa lang ang nasa isip ni Abby, ang kanyang mga alagang hayop. Pagkatapos ng hapunan, nilapitan niya ang kanyang mga magulang. Papa, Ma, paano na po ang mga alaga ko? Hindi ko po kayang iwan sila. Tanong niya habang hawak ang isang maliit na kuting. Abby, naiintindihan namin ang nararamdaman mo, sabi ng kanyang ina. Pero nakipag-usap na kami sa isang malapit na animal shelter at sa ilang kapitbahay. Sisiguraduhin naming maalagaan silang mabuti habang wala tayo. Pero Ma, pilit pang kumakapit si Abby sa ideya na maaaring isama ang kanyang mga alaga. Ngunit alam niyang hindi ito praktikal. Sa huli, napilit siyang pumayag, bagamat may bigat sa kanyang puso. Dumating ang araw ng kanilang pag-alis. Bago sila tumungo sa paliparan,
Nilapitan ni Abby ang kanyang mga alagang hayop. Isa-isa niyang niyakap ang mga ito at nagpaalam. "Babalik ako para sa inyo, pangako," sabi niya habang pinupunasan ng luha. Kitang-kita ng kanyang mga magulang kung gaano kasakit para sa kanilang anak ang iwan ang mga hayop na naging malaking bahagi ng kanyang buhay. Sa kanilang pagdating sa India, agad na naramdaman ni Abby ang kakaibang tanawin at kultura. Habang naglalakad sila papunta sa pansamantalang tirahan, napansin niyang maraming mga hayop sa paligid. May mga kalabaw na ginagamit sa sakahan, mga pusa at aso na malayang gumagala, at maging mga unggoy na nagtatampisaw sa ilog. "Papa, ang dami pong hayop dito. Parang kahit saan ka tumingin, may makikita kang alaga," sabi ni Abby, bahagyang napapangiti. "Ganyan dito sa India," sagot ng kanyang ama. "Maraming lugar dito ang may respeto sa mga hayop, lalo na sa relihiyon nila." Isang araw, habang naglalakad sa malapit na palengke, napansin ni Abby ang isang maliit na pusa na tila gutom at nanghihina. Walang pag-aalinlangan, binili niya ang ilang tira-tirang isda mula sa tindahan at pinakain ito. Hindi nagtagal, ang pusang iyon ay nagsimulang sumunod-sunod sa kanya hanggang sa tuluyang maging isa na sa kanyang mga bagong alaga. "Ma, Papa, may bago akong kaibigan," sabi niya habang ipinapakita ang pusang nakahiga sa kanyang kandungan. Napangiti ang kanyang mga magulang. Kahit sa bagong lugar, hindi nagbago ang likas na ugali ni Abby na mag-alaga ng hayop. Bukod sa pusa, natagpuan din ni Abby ang isang ibong may sirang pakpak habang naglalaro sa hardin ng kanilang tirahan. Inalagaan niya ito, ginawa ng maliit na kulungan at binigyan ng pagkain araw-araw. Pinangalanan niya itong Mina mula sa isang Indian na salitang narinig niya sa palengke na nangangahulugang pag-asa. "Para sa akin, si Mina ay isang simbolo ng lahat ng hayop na nangangailangan ng kalinga," sabi niya isang gabi habang kausap ang kanyang ina. Sa araw-araw na pamumuhay sa India, lalong humanga si Abby sa kultura ng bansa. Pinagmasdan niya kung paano itinuturing ng ilang grupo ang baka bilang banal at kung paanong ang mga hayop ay malayang nakikibahagi sa pamayanan. Sa mga templo, nakakita siya ng mga ibong malayang lumilipad at mga elepante na inaalagaan ng may malasakit. "Ang ganda pala dito, Papa," sabi niya habang naglalakad silang mag-ama sa isang parke. "Para pong mahal din nila ang mga hayop tulad ko." Ngumiti si Mang Ernesto. "Kaya nga gusto kong ma-experience mo ito. Alam kong marami kang matututunan dito, Abby." Unti-unti, natanggap ni Abby ang bagong buhay sa India. Bagamat namimiss niya ang mga iniwang alaga, nagbigay naman ng bagong sigla ang mga hayop na natagpuan niya rito. Sa bawat araw na lumipas, mas naging malalim ang kanyang pag-unawa at pagmamahal sa mga hayop, anuman ang kanilang anyo o pinagmulan. Isang mainit na hapon, nagpasya si Abby na magtungo sa gubat malapit sa kanilang tirahan sa India. Madalas niyang bisitahin ang lugar na iyon upang maghanap ng mga ibon o maliliit na hayop na nangangailangan ng tulong. Ngunit sa araw na iyon, may kakaiba siyang narinig. Isang mahinang ungol na tila nagmumula sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Napakunot ang kanyang noo at sinundan ang tunog. Habang papalapit siya, nakita niya ang isang maliit na tigre na nakahiga sa ilalim ng isang puno. Sugatan ang harapang paa nito at tila pagod na pagod. Napaatras si Abby ng una dahil hindi siya sigurado kung may ina itong malapit o kung ito ay isang patibong. Ngunit nang makita niyang hirap itong huminga at nanginginig, nalimutan niya ang takot at nilapitan ang hayop. "Kaawaan mo naman. Kawawa ka naman," mahinang sabi ni Abby habang unti-unting inilalapit ang kamay sa tigre. Sinuri niya ang sugat nito. Mukhang natamaan ng bala, ngunit hindi napuruhan. Napansin din niyang may mga bakas ng tao malapit sa lugar at nagduda siyang ito'y tinarget ng mga mangangaso. Biglang tumigil si Abby nang makarinig ng mga yabag sa di kalayuan. Mabilis niyang tinakpan ang tigre gamit ang mga dahon
at nagkubli sa likod ng isang punong malapit. Ilang sandali pa, may dumaan na 2 lalaki, parehong may dalang rifle at mukhang hinahanap ang tigre. Siguradong malapit lang iyon. Hindi tayo pwedeng bumalik ng walang huli, sabi ng isa sa kanilang lengguwahe na bahagyang naintindihan ni Abby dahil sa mga narinig niyang salitang Ingles. Habang papalayo ang mga lalaki, mabilis na kumilos si Abby. Alam niyang kailangan niyang iligtas ang tigre bago ito muling makita ng mga mangangaso. Dahan-dahang binuhat ni Abby ang maliit na tigre kahit mabigat ito para sa kanyang balingkinitang katawan. "Makakatulong ako sa iyo, huwag kang mag-alala," bulong niya habang inaabot ang kanilang bahay. Mula sa malayo, naisip niyang hindi maaaring malaman ng kanyang mga magulang ang tungkol dito. Alam niyang delikado ang mag-alaga ng ganitong hayop, ngunit hindi niya kayang iwan ito sa gubat. Pagdating sa kanilang bahay, dinala niya ang tigre sa likod ng kanilang bahay kung saan may bakanteng espasyo. Doon niya ito ginawa ng pansamantalang kulungan gamit ang mga sanga at tela. Gumamit siya ng malalaking dahon para takpan ang bubong upang hindi madaling makita mula sa labas. "Dito ka muna, okay? Pangalanan kita. Pepper. Kasi para kang paminta. Itim na may kaunting kulay kahil," sabi niya habang hinahaplos ang tigre. Tila nagustuhan naman ng tigre ang pangalan dahil huminto ito sa pag-ungol at sumandal sa kamay ni Abby. Sa mga sumunod na araw, palihim na inalagaan ni Abby si Pepper. Ginagamit niya ang baon niyang pagkain upang pakainin ito. Minsan, kinukuha niya ang tira-tirang gatas at isda mula sa kusina, ngunit sinisiguro niyang hindi ito mahalata ng kanyang mga magulang. "Ang cute mo talaga, Pepper," sabi niya habang pinapalitan ang mga dahon sa kulungan. "Hindi kita pababayaan kahit na anong mangyari." Habang araw-araw niyang inaalagaan si Pepper, lalo niyang naramdaman ang responsibilidad ng pagkakaroon ng ganitong kakaibang alaga. Nakikita niya ang unti-unting pagbuti ng sugat nito at ang pagsigla ng maliit na tigre. Ngunit sa likod ng kanyang saya, alam ni Abby ang panganib na kaakibat ng kanyang ginagawa. Hindi niya maitatanggi ang takot na baka matuklasan ng mga mangangaso ang kanyang ginawa o mas malala, ng kanyang mga magulang na maaaring hindi sumang-ayon sa kanyang desisyon. Bagamat mahirap ang kanyang sitwasyon, naging inspirasyon para kay Abby si Pepper. Ang munting tigre ay hindi lamang isang alaga. Ito rin ay simbolo ng kanyang pagmamahal sa lahat ng hayop, gaano man kahirap ang sitwasyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanilang koneksyon at mas nagiging determinado si Abby na panatilihin itong ligtas mula sa mga taong may masamang balak. Sa mga sumunod na linggo, hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng mga magulang ni Abby ang kakaibang galaw ng kanilang anak. Napansin ni Aling Rosa na madalas itong tumatakas sa kusina para kumuha ng tira-tirang pagkain at gatas, ngunit hindi naman niya ito kinakain. Samantala, napansin din ni Mang Ernesto na tila mas matagal si Abby sa likod ng bahay tuwing umaga at parang laging may lihim na itinatago. Isang umaga, habang nagdidilig si Aling Rosa sa kanilang hardin, napansin niyang tila may gumalaw sa likod ng mga malalaking dahon ng halaman na nakatabi sa dingding. Nagduda siya at tinawag ang asawa. "Ernesto, mukhang may itinatago si Abby. Parang may nilalapitan siya lagi sa likod," sabi niya habang nakatingin sa likuran ng bahay. "Hayaan mo, titingnan ko," sagot ng ama. Nang sumunod na araw, sinadya ni Mang Ernesto na bantayan si Abby. Sakto namang nakita niya itong may dalang maliit na balde ng tubig at ilang piraso ng tela. Sumunod siya ng tahimik. Pagdating ni Abby sa likod ng bahay, nakita niya itong abala sa pagpupuna sa isang hayop na hindi niya agad maaninag. Nang mas lumapit pa, halos hindi siya makapaniwala sa nakita. Isang maliit na tigre, nakaupo sa harap ni Abby habang pinapaliguan nito gamit ang basang tela. "Abby," tawag niya, dahilan para magulat ang anak at maibagsak ang hawak na balde. "Pipapa," sagot ni Abby, kitang-kita ang takot sa kanyang muka.
Agad siyang yumuko sa harap ng tigre na tila sinusubukang protektahan ito. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Mang Ernesto. Ngunit sa halip na galit, mararamdaman ang pag-aalala sa kanyang boses. Napansin ni Aling Rosa ang komosyon at agad na pumunta sa likod. Sa pagdating niya, agad niyang nakita ang tigre at halos maiyak sa takot. Abi, ano ito? Tigre ba yan? Diyos ko, delikado yan. Sigaw niya. Huwag po kayong matakot, ma. Hindi po siya masama. Nasugatan po siya sa gubat at gusto ko lang po siyang tulungan. Paliwanag ni Abi habang yakap ang tigre. Pepper po ang pangalan niya. Mabait po siya, promise. Tila napakalaki ng problema para kay Aling Rosa. Ngunit sinubukan niyang kumalma habang ang kanyang asawa naman ay tahimik na nilapitan ng tigre upang suriin. Hindi naman siya mukhang agresibo, sabi ni Mang Ernesto habang tinitingnan ang sugat ng hayop. Malamang nga ay nasaktan ito ng mga mangangaso. Pero Abi, alam mo bang napakalaking responsibilidad nito? Opo, Papa. Alam ko pong delikado, pero wala pong ibang mag-aalaga sa kanya. Kung iiwan ko po siya, baka bumalik ang mga mangangaso. Sagot ni Abi, halos maluha sa takot na baka kunin nila si Pepper. Napabuntong hininga si Aling Rosa. Ernesto, anong gagawin natin? Hindi naman ito karaniwang alaga. Rosa, mukhang kaya naman ni Abi. Ang mahalaga, siguraduhin nating ligtas siya at ang hayop na ito, sabi ni Mang Ernesto. Tumingin siya kay Abi at tumango. Sige Abi, pero kailangan mong ipangako sa amin na aalagaan mo si Pepper ng mabuti. Siguraduhin mong walang masamang mangyayari sa bahay natin. Napangiti si Abi at mabilis na yumakap sa kanyang mga magulang. Salamat po, Papa. Salamat, Mama. Pangako po, aalagaan ko siya ng maayos. Mula noon, opisyal nang naging bahagi ng kanilang pamilya si Pepper. Ginawa ni Abi ang lahat para maging ligtas at komportable ang tigre. Ginawa niya itong parang alagang aso. Pinapakain niya ito araw-araw, tinuturuan ng mga simpleng galaw tulad ng pag-upo at hinahayaang maglakad-lakad sa bakuran. Parang aso nga siya. Biro ni Mang Ernesto. Isang hapon, habang pinagmamasdan si Pepper na sumusunod kay Abi sa bakuran. Opo, Papa, pero mas espesyal siya, sagot ni Abi, bakas ang tuwa sa kanyang muka. Bagamat hindi naging madali para sa kanyang mga magulang ang pagtanggap kay Pepper, unti-unti rin nilang nakita kung gaano kasaya si Abi dahil dito. Ang tigre ay naging simbolo ng pagmamahal ni Abi sa mga hayop at ang kanilang tahanan ay tila naging mas masigla mula nang dumating ito. Isang tahimik na linggo, nagpunta si Abi sa simbahan upang magdasal. Madalas siyang pumunta rito mag-isa, isang lugar kung saan nararamdaman niyang payapa ang kanyang isip. Nang matapos ang misa, nagpasya siyang dumaan sa mas maikli, ngunit mas tahimik na daan pabalik sa kanilang bahay. Ang daang iyon ay patag at napapalibutan ng malalaking puno, isa sa mga paboritong ruta ni Abi. Habang naglalakad, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang takot. Napansin niyang may dalawang lalaki na tila sumusunod sa kanya. Tumigil siya sandali at sinubukang maging maingat. Ngunit bago pa siya makatakbo, bigla siyang hinarangan ng mga ito. Miss, saan ka pupunta? Mukhang nag-iisa ka, sabi ng isa sa kanila. Ngising-ngisi habang tinitingnan si Abi mula ulo hanggang paa. Ayokong makipag-usap sa inyo. Pakilayo lang po. Matapang na sagot ni Abi, ngunit bakas ang kaba sa kanyang boses. Lumapit ang isa pang lalaki, tinatangkang hawakan ang braso niya. Huwag ka nang matakot, gusto lang naming makipagkaibigan, sabi nito. Pilit na hinuhuli ang kanyang kamay. Ayoko, layuan niyo ako, sigaw ni Abi habang pilit na pumapalag. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit nahawakan ng isa sa mga lalaki ang kanyang balikat. Pilit siyang humihiyaw para sa tulong, ngunit nasa bahagi siya ng daan kung saan bihirang may dumadaan. Habang nagpupumigla si Abi,
isang malakas na dagundong ang narinig mula sa kalapit na gubat. Kasunod nito, isang mabagsik na alulong ang pumuno sa paligid. Biglang lumitaw si Pepper mula sa makapal na halamanan. Ang kanyang malalaking mata ay nakatuon sa dalawang lalaki. Nagsimula itong umungol ng malakas. Isang babala na sapat upang magpatigil sa mga lalaki. "Titigre! Diyos ko, may tigre!" Sigaw ng isa habang mabilis na umatras. Ngunit si Pepper, dala ang matinding instinct na protektahan si Abby, ay lumapit pa. Tumalon ito sa harapan ng dalawang lalaki at nagpakawala ng mabagsik na alulong. Ang isa ay nabitawan ang braso ni Abby, habang ang isa ay mabilis na tumakbo sa takot. Sinubukan nilang bumalik sa kalsada, ngunit hinabol sila ni Pepper hanggang sa wala ng bakas ng mga ito. "Pepper!" Bulong ni Abby habang bumagsak siya sa lupa, nanginginig pa rin sa takot. Lumapit ang tigre sa kanya, parang aso itong naupo sa tabi niya at maingat na inilapit ang ulo nito sa kanyang kamay. "Salamat. Salamat." Hikbi niya habang niyayakap ang tigre. Nang makauwi si Abby, agad niyang sinabi sa kanyang mga magulang ang nangyari. Nagulat si Mang Ernesto at Aling Rosa nang marinig ang kwento, ngunit mas nangibabaw ang kanilang pasasalamat na ligtas ang kanilang anak. "Abby, buti na lang nandyan si Pepper. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung wala siya," sabi ng kanyang ina habang niyayakap si Abby ng mahigpit. Ang balita tungkol sa magiting na ginawa ni Pepper ay mabilis na kumalat sa kanilang lugar. Sa maliliit na tindahan at palengke, pinag-uusapan ng mga tao ang kwento ni Abby at ng kanyang tigre. "Ibang klase talaga ang alaga ni Abby. Parang tao kung mag-isip," sabi ng isa sa mga tindera. "Isipin mo, isang tigre ang nagligtas sa kanya. Hindi mo madalas maririnig ang ganoong kwento," dagdag pa ng isa. Sa kabila ng pagiging usap-usapan ng buong bayan, nanatili si Abby sa bahay upang alagaan si Pepper at siguruhing maayos ito matapos ang nangyari. Kitang-kita niya kung gaano kabuti ang puso ng tigre at lalong tumibay ang kanilang koneksyon. "Pepper, hindi lang kita alaga. Ikaw ang bayani ko," sabi niya isang gabi habang pinapakain ito. Ang magiting na ginawa ni Pepper ay hindi lamang nagligtas kay Abby. Ito rin ang nagpatibay sa paniniwala ng mga tao na ang pagmamahal at malasakit ni Abby sa hayop ay hindi nasasayang. Para kay Abby, ang araw na iyon ay hindi lamang tungkol sa panganib. Isa rin itong patunay na ang koneksyon ng tao at hayop ay maaaring maging mas malalim kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang kwento ng magiting na pagliligtas ni Pepper kay Abby ay mabilis na kumalat sa buong bayan, ngunit hindi lahat ng nakarinig nito ay natuwa. Ang dalawang lalaking nagtangkang pagsamantalahan si Abby ay nakaramdam ng takot at galit. Ayaw nilang mapahiya, kaya't binalak nilang gumanti. Sa isip nila, ang tigre ni Abby ang kanilang pangunahing problema. "Hindi pwedeng ganito. Mapapahamak tayo kung hayaan lang natin ang tigre na iyon," sabi ng isa habang naglalakad silang pauwi sa kanilang barong-barong. "Oo nga, kailangan nating maghiganti. Pero hindi natin pwedeng atakihin ng basta-basta. Baka tayo pa ang pag-initan," sagot ng isa pa. Napagdesisyunan nilang ipahuli si Pepper sa mga awtoridad, gamit ang argumento na delikado ang mag-alaga ng tigre sa residential area. Kinabukasan, nagpunta ang dalawang lalaki sa tanggapan ng lokal na awtoridad. Ipinaabot nila ang kanilang reklamo. Sinasabing may isang ilegal na tigre sa lugar na maaaring maging banta sa kaligtasan ng mga tao. Kung hindi nyo aaksyonan, baka kung sino pa ang susunod na maaksidente dahil sa tigre na iyon, sabi ng isa sa kanila, na pilit na nagpapanggap na may malasakit. Hindi nagtagal, dumating ang isang wildlife conservation team upang imbestigahan ang sitwasyon. Huminto ang dalawang puting sasakyan sa harap ng bahay ni Abby at mula roon ay bumaba ang ilang tauhan na may dalang kagamitan panghuli ng mga hayop. Napansin agad ni Abby ang kanilang pagdating. Sa kaba, tumakbo siya papunta sa kanyang mga magulang.
Papa, Ma, may mga tao po sa labas. Hinahanap po nila si Pepper. Sabi niya habang nanginginig ang boses. Kalma lang, Abby. Haharapin natin sila. Sabi ni Mang Ernesto habang nilalapitan ang grupo. Magandang araw po. Naparito kami upang suriin ang ulat na may alagang tigre sa inyong bakuran. Kailangan naming tiyakin na ligtas ang sitwasyon. Paliwanag ng leader ng team. Hindi sumagot si Abby, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Agad namang iniharap ni Mang Ernesto ang kwento ng kanilang pamilya. Oo, totoo. May tigre kaming inaalagaan, pero hayaan niyo akong ipaliwanag. Habang kinakausap nila ang mga awtoridad, dumating ang ilang kapitbahay na nakarinig ng sitwasyon. Isa-isa silang nagbigay ng testimonya kung paano nahanap ni Abby si Pepper at kung paano nito iniligtas ang kanyang buhay. Kung hindi dahil kay Abby, baka patay na ang tigre na iyon sa kamay ng mga mangangaso, sabi ng isa sa mga kapitbahay. Napakabait ng tigre na iyon. Hindi ito mapanganib lalo na kay Abby. Isa itong bayani. Dagdag ng isa pa. Habang nag-uusap ang mga awtoridad at komunidad, biglang dumating ang dalawang lalaki na nagsampa ng reklamo. Ngunit bago pa sila makalapit, may isang babaeng nakakita sa kanila at kilalang kilala kung sino sila. Agad itong lumapit sa mga pulis. Sila ang mga lalaking nanakit kay Abby. Hindi ba dapat silang iniimbestigahan at hindi ang tigre? Sigaw nito. Dahil dito, napilitan ng mga awtoridad na harapin ang mga lalaki. Nang magtanong ang Wildlife Conservation Team, kinumpirma ng ibang tao sa paligid ang kwento ni Abby. Oo, sila ang nagkasala. Ang tigre lang ang nagligtas kay Abby mula sa kanila, sabi ng isang tindero. Matapos ang masusing pagtatanong, naaresto ang dalawang lalaki dahil sa tangkang pagsasamantala kay Abby. Lumabas din sa investigasyon na may koneksyon sila sa mga mangangaso na gumagala sa kagubatan. Dahil dito, napagdesisyunan ng mga awtoridad na maghain ng kaso laban sa mga mangangaso at paigtingin ang proteksyon sa wildlife sa lugar. Bagamat napanatili ang kaligtasan ni Pepper sa pagkakataong iyon, ramdam ni Abby ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang hindi ito ang magiging huling hamon para sa kanya at sa kanyang alaga. Ngunit sa mga oras na iyon, sapat nang makita niya ang suporta ng kanyang pamilya at komunidad. Para sa kanya, si Pepper ay hindi lamang tigre. Ito ang simbolo ng pagmamahal niya sa mga hayop at sa ideyang lahat ng nilalang ay nararapat mabuhay ng ligtas at payapa. Habang lumilipas ang mga buwan, napansin ni Abby ang mabilis na paglaki ni Pepper. Kung dati kasyang-kasya ito sa maliit na kulungan na ginawa niya sa likod ng kanilang bahay, ngayon ay halos hindi na ito magkasya. Lumakas ang katawan nito at ang mga tahimik na ungol nito noon ay naging malalalim na dagundong. Bagamat maamo si Pepper, ramdam ni Abby ang bigat ng responsibilidad na kaakibat ng pag-aalaga sa isang ligaw na hayop. Isang umaga, habang pinapakain ni Abby si Pepper, napansin niyang hirap na itong kumilos sa maliit na espasyo nito. Lumapit ito sa kanya, yumuko, at isinandal ang malaking ulo sa kanyang balikat. Napaluha si Abby sa sandaling iyon. Pepper, alam kong masaya kang nandito, pero parang hindi na tama para sa iyo ang lugar na ito. Napakaliit para sa laki mo, bulong niya habang hinahaplos ang balahibo ng tigre. Sa puso niya, alam niyang paparating na ang araw na kailangang gumawa siya ng mahirap na desisyon. Kinagabihan, kinausap niya ang kanyang mga magulang. Nakaupo silang lahat sa hapagkainan at inipon ni Abby ang kanyang lakas ng loob bago nagsalita. Papa, Mama, alam ko pong ginawa natin ang lahat para maalagaan si Pepper dito. Pero sa totoo lang, napansin ko pong hindi na sapat ang lugar natin para sa kanya. Sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses. Tumingin si Mang Ernesto sa kanyang anak. Halatang alam niya na may mas malalim pang nais sabihin si Abby. Anong balak mo, anak? Tanong niya. Gusto ko pong ilipat si Pepper sa isang animal sanctuary. Sa tingin ko po, mas magiging ligtas siya roon at magkakaroon siya ng mas maayos na tirahan. Sagot ni Abby.
na pilit na pinipigilan ng luha. Tahimik si Aling Rosa, ngunit nakita ni Abby ang lungkot sa mukha nito. Abby, sigurado ka ba? Kaya mo bang iwan si Pepper? Tanong ng kanyang ina. Opo, ma. Masakit po sa akin, pero iniisip ko pong mas makakabuti ito sa kanya. Mahal na mahal ko si Pepper at gusto ko pong masigurong maayos ang buhay niya. Sagot ni Abby na ngayoy umiiyak na. Tumingin si Mang Ernesto kay Aling Rosa at tumango. Kung iyan ang desisyon mo, anak, susuportahan ka namin. Kinabukasan, naghahanap sila ng pinakamalapit na tigre sanctuary sa India. Matapos ang ilang tawag at pag-usap sa mga eksperto, natagpuan nila ang isang kilalang tigre shelter na may malawak na lupain at sapat na kakayahan upang maalagaan ang mga hayop tulad ni Pepper. Napagkasunduan nilang dalhin si Pepper doon sa lalong madaling panahon. Dumating ang araw ng paglisan ni Pepper. Habang inilalagay si Pepper sa malaking transport cage, hindi napigilan ni Abby ang umiyak. Lumapit siya sa tigre, hinaplos ito, at mahigpit na niyakap ang malambot nitong leeg. Pepper, pasensya ka na kung hindi kita kayang alagaan ng habang buhay. Pero pangako ko, dadalawin kita palagi. Sabi niya habang tumutulo ang kanyang mga luha. Ang tigre naman ay tila naintindihan ang kanyang sinasabi, sapagkat sumandal ito sa kanya. Isang tahimik na paalam. Habang nasa biyahe patungo sa shelter, tahimik lang si Abby. Wala siyang imik, ngunit mahigpit niyang hawak ang kamay ng kanyang ama na nagmamaneho. Pagdating nila sa sanctuary, sinalubong sila ng mga tauhan na eksperto sa pag-aalaga ng tigre. Ipinakita nila ang malawak na espasyo kung saan maaaring gumala si Pepper ng malaya, kasama ang iba pang mga tigre na nailigtas mula sa mga mangangaso. Pagkatapos mailipat si Pepper sa kanyang bagong tahanan, muling lumapit si Abby. Magiging masaya ka dito, Pepper. Maraming kang makikilalang kaibigan. Sabi niya habang pinapanood ang tigre na naglalakad sa bagong espasyo nito. Malungkot man, alam niyang mas magiging ligtas si Pepper ron. Sa kanilang pag-uwi, bakas ang lungkot sa mukha ni Abby, ngunit may bahid din ng kasiyahan sa kanyang puso. Alam niyang ginawa niya ang tama para kay Pepper. Sa kabila ng lahat, pinili niyang unahin ang kapakanan ng alaga, kahit pa ang ibig sabihin nito ay kailangan niyang magsakripisyo. Hindi ito paalam, Pepper. Babalik ako para makita ka ulit. Bulong niya habang tinitingnan ng malawak na langit sa labas ng bintana ng sasakyan. Makalipas ang 1 taon mula nang dalhin ni Abby si Pepper sa Tigre Sanctuary, hindi siya makapaniwala kung gaano niya namimiss ang kanyang alaga. Sa kabila ng kalayuan, palagi niyang iniisip si Pepper. Kung kumusta na ito, kung maayos ang kalagayan, at kung nasanay na ba ito sa bagong tahanan. Sa wakas, dumating ang araw na matagal na niyang hinihintay, ang kanyang unang pagbisita sa shelter. Kasama ang kanyang ama, bumiyahe si Abby patungo sa sanctuary. Habang papalapit sila, lumaki ang kaba sa kanyang dibdib. Puno siya ng pag-aalala. Baka hindi na siya kilalanin ni Pepper o baka hindi na ganoon ka-close ang kanilang koneksyon. Ngunit sa kabila ng takot, umaasa siyang makikita niyang masaya at ligtas ang kanyang alaga. Pagdating nila sa shelter, sinalubong sila ng mga tagapangalaga na labis ang ngiti nang makilala si Abby. Ikaw si Abby, hindi ba? Ikaw ang may-ari ni Pepper, sabi ng isa sa mga tauhan habang inaalalayan sila sa pagpasok. Masayang-masaya kaming makilala ka. Ang dami naming naririnig na kwento tungkol sa inyo. Sa loob ng sanctuary, kitang-kita ni Abby ang lawak ng lugar. May malalaking puno, mga damuhan, at malalawak na espasyo kung saan malayang gumagala ang mga tigre. Ang ganda ng lugar na ito, sabi niya. Halos mahulog ang luha sa tuwa. Siguradong masaya si Pepper dito. Habang lumalapit sila sa bahagi ng sanctuary kung saan naroon si Pepper, naramdaman ni Abby ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. At nang makita niya si Pepper na nakaupo sa lilim ng isang puno,
Napangiti siya ng malapad. Ang tigre ay mas malaki at mas malusog kaysa dati. Ang balahibo nito ay makintab at ang bawat galaw nito ay nagpapakita ng lakas at sigla. "Pepper," tawag niya, at sa isang iglap, bumaling ang ulo ng tigre sa direksyon niya. Tumayo si Pepper at mabilis na lumapit kay Abby, parang aso na natutuwa sa muling pagkikita nila. Nang magkalapit na sila, yumuko si Pepper sa harapan ni Abby at isinandal ang ulo nito sa kanyang balikat. Napaluha si Abby habang niyayakap ang tigre. "Miss na miss kita, Pepper," bulong niya. Ang takot niya na hindi na siya kilala ng alaga ay naglaho at napalitan ito ng labis na saya. Habang pinapanood nila si Pepper, nilapitan sila ng isa sa mga tagapangalaga. "Alam mo, Abby, espesyal ang tigre mong ito," sabi ng lalaki habang ngumingiti. Napakaamo niya para sa isang tigre. Hindi siya agresibo kahit kanino. Kapag may bisita, napaka-relax lang niya. "Talaga po? Hindi siya nananakit?" tanong ni Abby. "Hindi. Maraming tigre dito ang dumaan sa trauma dahil sa mga mangangaso. Pero si Pepper, parang alam niya na ligtas na siya rito. Siguro dahil lumaki siya ng may malasakit na kagaya mo. Ang ganda ng epekto mo sa kanya, nakakasupin mambay sa nini," sagot ng tagapangalaga. Habang nag-uusap sila, ramdam ni Abby ang koneksyon sa mga tagapangalaga ng hayop. Narinig niya ang kanilang mga kwento tungkol sa mga tigre na nailigtas nila at kung paano nila binibigyan ang mga ito ng pangalawang pagkakataon sa buhay. "Ang ganda ng ginagawa niyo para sa mga hayop dito," sabi ni Abby. "Nakakatuwang makita na ang dami niyo nang natulungan. Malaking bagay ang ginagawa namin, pero mas malaki ang papel mo, Abby. Kung hindi mo nailigtas si Pepper noon, baka hindi na siya buhay ngayon," sabi ng isa pang tagapangalaga. Natapos ang araw ng pagbisita ni Abby na puno ng tuwa at pagmamalaki. Bagamat malungkot siyang muling magpaalam kay Pepper, alam niyang nasa mabuting kalagayan ito. Sa pag-uwi nila, sinabi ni Abby sa kanyang ama, "Papa, ang sarap sa pakiramdam na makita si Pepper na masaya at maayos. Masaya ako na napunta siya sa tamang lugar." Tumango si Mang Ernesto. "Ginawa mo ang tama, anak. At ang mahalaga, hindi mo siya kailanman nakakalimutan." Sa gabing iyon, natulog si Abby nang may ngiti sa kanyang labi. Pinangako niya sa sarili na babalik siya upang muling bisitahin si Pepper. Sa isip niya, kahit na magkahiwalay na sila, ang pagmamahal at koneksyon nila ay mananatili magpakailanman. Ilang buwan matapos ang huling pagbisita ni Abby kay Pepper, isang balita ang dumating na nagpalundag sa kanyang puso. Isang tawag mula sa shelter ang nagdala ng hindi niya inaasahang kasiyahan. "Miss Abby," sabi ng tagapangalaga mula sa kabilang linya. "May magandang balita kami. Nanganak si Pepper. Mayroon na siyang 3 maliliit na tigre." Nanlaki ang mga mata ni Abby sa narinig. "Totoo po ba? 3?" tanong niya. Halos hindi makapaniwala. "Oo, 3. Lahat sila ay malulusog at maayos ang kalagayan," sagot ng tagapangalaga. "Salamat po sa pag-aalaga kay Pepper at sa mga anak niya. Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin," sagot ni Abby, ngunit halatang nanginginig ang boses niya sa sobrang tuwa. Hindi na makapaghintay si Abby na makita ang bagong pamilya ni Pepper. Kinausap niya agad ang kanyang ama at sa loob lamang ng ilang araw, muli silang bumiyahe patungo sa sanctuary. Habang nasa sasakyan, abot-abot ang kanyang kaba at excitement. Sa isip niya, iniisip na niya kung ano ang magiging hitsura ng mga maliliit na tigre. Kung magmamana ba sila sa kabaitang ipinakita ni Pepper o kung magkakaroon sila ng kakaibang personalidad. Pagdating nila sa sanctuary, sinalubong agad si Abby ng mga tagapangalaga. Nginitian siya ng isa sa kanila at sinabing, "Halika, Abby. Siguradong matutuwa ka sa makikita mo." Pinangunahan siya sa isang bahagi ng sanctuary kung saan naroon ang espesyal na kulungan ni Pepper. Sa loob, nakita niya si Pepper na nakahiga, pinalilibutan ng 3 maliliit na tigre na kumakandong sa tabi nito. "Pepper," tawag ni Abby habang papalapit.
Bumangon si Pepper at tila ipinagmamalaki ang kanyang mga anak. Habang lumapit si Abby, hindi niya maiwasang mapansin ang iba't ibang kulay ng balahibo ng mga tigre. Ang isa ay may matingkad na kahel na may puting guhit, ang pangalawa ay bahagyang mas maitim na parang uling, at ang pangatlo naman ay mas mapusyaw ang kulay, halos parang ginto sa liwanag. Ang gaganda nila, sabi ni Abby habang lumuluhod sa harapan ng kulungan. Pepper, napakaganda ng mga anak mo. Hindi na napigilan ni Abby ang mga luha ng tuwa na pumatak mula sa kanyang mga mata. Pinayagan siya ng mga tagapangalaga na pumasok sa kulungan para mas makita niya ang mga anak ni Pepper. Habang hinahaplos niya ang bawat isa, naisip niyang bigyan sila ng mga pangalan. Ito ang tawagin nating Flame, sabi niya. Tinutukoy ang tigre na may matingkad na kahel na kulay. At ikaw naman ang Ash, sabi niya sa mas maitim na tigre. Para sa iyo, ang pangalan mo ay Goldie, sabi niya sa pangatlo na may malagintong balahibo. Ang mga tagapangalaga ay natuwa sa dedikasyon ni Abby. Abby, ang ganda ng mga pangalan na ibinigay mo. Siguradong magmamana ang mga batang tigre na ito sa kabaitang ipinasa mo kay Pepper, sabi ng isa sa kanila. Tumango si Abby at ngumiti. Pakiramdam niya ay isang biyaya ang pagkakataong iyon. Ang balita tungkol sa pag-aanak ni Pepper ay mabilis na kumalat. Dahil na rin sa naunang kwento ng kanyang pagliligtas kay Abby, mas lalo pang sumikat ang sanctuary. Dumagsa ang mga bisita na gustong makita hindi lamang si Pepper, kundi pati ang kanyang mga anak. Parang mas dumami ang mga pumupunta dito simula nang nanganak si Pepper, sabi ng isang tagapangalaga kay Abby. Masaya ako kung makakatulong ito sa sanctuary at sa iba pang hayop dito, sagot ni Abby. Hindi nagtagal, napansin ng lokal na media ang kwento. Na-feature ang kwento ni Abby at ni Pepper sa isang pahayagan sa India. Kasama sa artikulo ang paglalarawan ng kanilang hindi pangkaraniwang koneksyon, pati na rin ang pagmamalasakit ni Abby sa mga hayop. Naging inspirasyon ito hindi lamang sa mga lokal, kundi pati sa mga tao mula sa ibang bahagi ng bansa. Hindi ko akalaing magiging ganito kalaki ang epekto ng kwento namin, sabi ni Abby sa isang tagapangalaga. Ikaw ang nagbigay ng bagong liwanag sa kung paano dapat mahalin at pangalagaan ang mga hayop, sagot nito. Sa araw na iyon, habang nagpapahinga si Abby sa lilim ng isang puno malapit sa kulungan ni Pepper, napagtanto niya kung gaano kalayo na ang narating ng kanilang kwento. Mula sa isang sugatang tigre sa gubat hanggang sa pagiging ina nito sa sanctuary, si Pepper ay hindi lamang naging bahagi ng buhay ni Abby, kundi pati na rin ng mundo ng iba't ibang tao. Ang kwento ni na Abby at Pepper, kasama ang tatlong maliliit na tigre, ay hindi nagtagal bago naging isang pambansang balita. Nagsimula ito sa lokal na pahayagan sa India, ngunit dahil sa social media, mabilis itong kumalat. Isang larawan ni Abby na yakap ang malaking tigre habang binabantayan ang mga anak nito ang nag-viral. Sa loob lamang ng ilang araw, libo-libo ang nag-like, nag-share, at nagbigay ng komento tungkol sa kakaibang relasyon ng tao at hayop. Hindi ko akalain na magiging ganito kalaki ang epekto ng simpleng pagmamahal ko kay Pepper, sabi ni Abby habang binabasa ang mga artikulo tungkol sa kanya. Abby, napakalaking inspirasyon ng kwento mo. Hindi lang para sa mga tao dito sa India, kundi sa buong mundo, sabi ng isa sa mga tagapangalaga habang ipinapakita sa kanya ang mga artikulo mula sa iba't ibang bansa. Dahil sa kasikatan ng kanilang kwento, dumagsa ang mga tao sa shelter. Maraming nagpunta hindi lamang upang makita si Pepper at ang kanyang mga anak, kundi upang malaman ang buong kwento ng kanilang buhay. Ang mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng India at kahit mula sa ibang bansa ay naglaan ng oras para personal na masaksihan ang buhay sa sanctuary. Napakaganda ng kwento mo, Abby. Isa kang inspirasyon sa aming lahat, sabi ng isang bisita habang kinukunan ng litrato si Pepper at ang tatlong maliliit na tigre. Nakakatuwang makita na mas marami na ngayon ang interesado sa kapakanan ng mga hayop dahil sa kwento mo,
magdagdag ng isa pang bisita. Hindi nagtagal, inimbitahan si Abby na maging tagapagsalita sa iba't ibang kampanya laban sa animal cruelty. Sa kabila ng kanyang pagiging mahiyain, tinanggap niya ang hamon. Sa bawat entablado, ibinabahagi niya ang kanyang kwento, kung paano niya natagpuan si Pepper, kung paano niya ito iniligtas, at kung paano ito nagbago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buhay ng maraming tao. Hindi ko po inakalang ang pagmamahal sa isang hayop ay maaaring magkaroon ng ganitong kalaking epekto. Ngunit natutunan ko na kung maipapakita natin sa iba ang tamang pagtrato at pag-aalaga sa mga hayop, mas marami tayong pwedeng maimpluwensyahan, sabi ni Abby sa isa sa kanyang mga talumpati. Ang kanyang mga salita ay tumago sa puso ng marami at lalo pang dumami ang sumuporta sa advokasya ng animal welfare. Sa kalagitnaan ng kasikatan ng kanilang kwento, isang filmmaker mula sa ibang bansa ang nakarinig ng kwento ni na Abby at Pepper. Nakipag-ugnayan ito sa shelter at kay Abby na nagsabing nais niyang gumawa ng dokumentaryo tungkol sa kanilang hindi pangkaraniwang pagkakaibigan. Gusto kong maipakita sa buong mundo ang kagandahan ng relasyon niyo ni Pepper, pati na rin ang halaga ng proteksyon sa wildlife, sabi ng filmmaker. Bagamat kinakabahan, pumayag si Abby at sinimulan ang paggawa ng dokumentaryo. Sinundan ng filmmaker ang kanyang kwento mula sa pagkabata, kung paano niya niligtas si Pepper mula sa mga mangangaso, hanggang sa mga araw na naglalagi siya sa shelter para bisitahin ang tigre at ang mga anak nito. Sa bawat eksena, ramdam ang pagmamahal at malasakit ni Abby sa mga hayop. Nang ilabas ang dokumentaryo, ito'y naging isang malaking tagumpay. Naipalabas ito sa iba't ibang platform at milyon-milyong tao ang nakapanood. Ang kwento ni Abby at Pepper ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming tao upang mas pagtuunan ng pansin ang kalagayan ng mga hayop. Maraming nagbahagi ng kanilang sariling kwento ng pagmamalasakit sa mga hayop at kung paano sila naimpluwensyahan ng kwento ni Abby. Abby, ang kwento mo ay nagbigay ng bagong pag-asa para sa marami. Pinakita mo sa amin na ang isang simpleng tao ay kayang magdala ng pagbabago. Sabi ng isang tagapagsalita mula sa isang international animal rights organization na personal na dumalaw sa sanctuary upang makilala siya. Sa bawat hakbang na ginawa ni Abby, alam niyang ang kwento nila ni Pepper ay hindi lamang tungkol sa isang tao at isang tigre. Ito ay tungkol sa lakas ng koneksyon sa pagitan ng tao at kalikasan, at kung paano ang pagmamalasakit at malasakit ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa mundo. Ilang taon ang lumipas, ngunit hindi kailanman nagbago ang pagmamahal ni Abby kay Pepper. Kahit na naging abala siya sa maraming aspeto ng kanyang buhay, sinisiguro niyang bumabalik siya sa Tigre Sanctuary upang bisitahin ang kanyang pinakamamahal na alaga. Sa bawat pagbisita, palaging nandoon si Pepper, tila laging naghihintay sa kanya. Kahit pa naging mas malaki at mas malakas ang tigre, nanatili itong maamo kay Abby na parang hindi kailanman nagbago ang kanilang koneksyon. Pepper, nandito ulit ako, sabi ni Abby sa isa sa kanyang mga pagbisita. Lumapit ang tigre at sumandal ang malaking ulo nito sa kanyang balikat, tulad ng ginagawa nito noong maliit pa lamang. Kasama na rin ni Abby sa mga pagbisitang iyon ang kanyang ama, na patuloy na sumusuporta sa kanya mula noong simula ng kanilang kwento. Parang kahapon lang nang makita natin siya sa gubat. Ngayon, tingnan mo kung gaano na siya kalaki, sabi ni Mang Ernesto habang pinapanood ang anak na hinahaplos si Pepper. Bukod kay Pepper, tuwang-tuwa rin si Abby na makita ang tatlong anak nito na lumaki ng maayos at malusog. Ang mga anak ni Pepper, sina Flame, Ash at Goldie, ay kasing amo rin ng kanilang ina. Ang tatlo ay madalas na naglalaro sa malawak na damuhan ng sanctuary, ngunit sa tuwing dumarating si Abby, tila alam nilang espesyal siya. Lahat sila ay parang ikaw ang nakikita sa akin, Pepper, sabi ni Abby habang pinapanood ang mga batang tigre. Parang ipinasa mo sa kanila ang ugali mo. Ang tagumpay ng sanctuary ay naging inspirasyon kay Abby
upang palawakin pa ang kanyang misyon. Sa tulong ng kasikatan na nakuha niya mula sa kanilang kwento, nagtagumpay siyang magtayo ng sarili niyang Animal Rescue Center. Ang sentrong ito ay naglalayong tumulong sa mga hayop na inaabuso o napabayaan, pati na rin sa wildlife na nalalagay sa peligro. Pinangalanan niya ang center bilang Pepper's Haven, bilang parangal sa kanyang alaga na nagsimula ng lahat ng ito. Gusto kong maraming hayop pa ang makaranas ng kaligtasan at pagmamahal, tulad ng naranasan ni Pepper, sabi ni Abby sa araw ng pagbubukas ng rescue center. Mula sa maliliit na hayop tulad ng mga pusa at aso hanggang sa mga malalaking hayop tulad ng mga ligaw na usa at ibon. Ang rescue center ay naging tahanan ng maraming nilalang na nangangailangan. Maraming mga voluntaryo ang sumama sa layunin ni Abby at dahil sa kanyang patuloy na pagtatrabaho sa mga kampanya laban sa animal cruelty, lalo pang lumawak ang kanyang impluwensya. Hindi nagtagal, kinilala si Abby bilang isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng animal welfare hindi lamang sa India kundi pati sa ibang panig ng mundo. Nagbigay siya ng mga panayam at naglathala ng mga libro tungkol sa pagmamahal at malasakit sa mga hayop. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasikatan, nanatiling mapagkumbaba si Abby. Para sa kanya, ang lahat ng kanyang tagumpay ay nagsimula lamang sa simpleng pagmamahal sa isang sugatang tigre na kanyang natagpuan sa gubat. Sa huling bahagi ng kanyang talumpati sa isang malaking pandaigdigang komperensya, sinabi ni Abby, "Hindi ko akalaing ang simpleng desisyon na tulungan si Pepper noon ay magbabago ng napakaraming buhay, kabilang na ang akin. Sa bawat hayop na ating tinutulungan, hindi lamang sila ang natutulungan natin. Natutulungan din natin ang ating mga sarili na maging mas mabuti, mas maawain, at mas may malasakit sa lahat ng nilalang." Tumayo ang lahat upang magbigay ng palakpakan. At sa sandaling iyon, alam ni Abby na natupad niya ang layunin ng kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng kanyang abala, hindi niya kinalimutan si Pepper. Patuloy siyang bumabalik sa sanctuary upang dalawin ang kanyang pinakamamahal na alaga. Sa bawat pagbisita, tila hindi nagbabago ang kanilang relasyon. Parang magkaibigan pa rin silang nagpapalitan ng tahimik na pangunawa. Si Pepper, kasama ang kanyang mga anak, ay nanatiling simbolo ng lakas at kabutihan na nagbuklod kay Abby at sa mundo ng mga hayop. Sa pagtatapos ng bawat araw, habang pinapanood ni Abby ang paglubog ng araw mula sa sanctuary, iniisip niya ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Ang koneksyon niya kay Pepper ay hindi lamang tungkol sa isang tigre at isang tao. Ito ay tungkol sa pagmamahal, malasakit, at walang hanggang koneksyon sa kalikasan na nagbigay inspirasyon sa mundo.